128. Our God is alive. There is beyond the azure blue. Ready? Sing. There is beyond the azure blue a God concealed from human sight. Within the sky to heavenly view, and frame the world with His great might. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive. From the our God created man, He is our God, the great I am. There was a long, long time ago a God whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from His inspired word. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive. From those our God created man, He is our God, the great I am. Secure is life from mortal mind. God holds the germ within His hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive. From the our God created man, He is our God, the great I am. Our God who sang upon a tree, a life was willing there to give, that He proceed by set man free, and evermore with Him could live. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive. From the our God created man, He is our God, the great I am. Susunod ko nga ulit dito sa page 287. In vain in high and holy lays. In vain in high and holy lays. Ready? Sing. In vain, in high and holy place, my soul's her grateful voice would raise. For who can sing the worthy praise of the wonderful love of Jesus? Wonderful love. Wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. In pain abound, in weakness might is the wonderful love of Jesus. A joy by day, a peace by night is storm of. A joy by day, a peace in storm, a calm in darkness. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful
when I fall. In life, in death, my all in all is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Tayo po'y magsitayo pa mo namin. Father, we have Araw po mga kapatid. Nalamin po tayo. Ama, O Diyos, kami mga pangilihan sa lahat. O Diyos, aming Buwan. Maraming salamat, Ama, sa araw na yung nagtulog sa amin. Upang kami makarating po sa dakong po at pagsamba po sa araw na yun. Ama, maraming salamat po sa bayad ng tasan ng pagkaroon sa amin sa mga araw. Sabayan mo kami, Ama, sa umaga nito, Ama. Sabayan mo, Ama, sa mga nag-aaralan namin sa mga nakasulatan, sa mga Bible ganun ang po sa Misaya, mga nalulot po na unawaan. Gamit na po namin, Ama, sa araw-araw namin po. Ama, sa araw nito, Ama, kung ano man pong kamalian, kung ano man pong kasalanan ang nagawa namin, Ama, na hindi kakapunta, Ama, nagawa namin sa Ama. Sa aming mga hilingin, Ama, ay hindi kakapunta. Patuloy namin hiling, Ama, sa bawat kapatiran, Ama, ng mga suliranin, sa mga problema. Lalo na po, Ama, sa mga karamdaman, Ama, bigyan po ng Diyos, pagkalunasan, Ama. Sa bawat gamot, Ama, na aming ininom, Ama, ay bigyan po, Ama, bas-bas, Ama. Sa ganun, Ama, ay magkaroon po ng bisa sa aming katawan, Ama. Kaya po maging paraan, Ama, sa aming pagkalunasan. Ama, lalapit ko po kami, Ama, sa kapit namin. Sa brother Miranda, Ama, kanyang pamilya, Ama, kung may mga karamdaman, kabayan ko sila, Ama, bigyan mo, Ama, ng kalulasan ng bawat karamdaman ng pamilya nito, Ama, kami na silang kasama sa maraming salamat, Ama, sa inyong kapayapaan, araw na ito, sa araw na bukas, bigyan ko na Ama na katahimikan. Maraming salamat, Ama. Ang takong ko ay ang inibig. Tanging sa paralan ko yung mga Kristo. Siya namin tuloy mo. Amin ko naman. Amin. pasensya na po sa ano na. Kailangan mo kasi sa bagong salamin kaya. Susunod ko nga din dito sa 446. Send the light. There's a whole storm ringing for the restless waves. Send the light. Ready? Sing. There's a cold comes ringing on the restless waves. Send the light, send the light. There's some souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering on the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light.
light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Pinada ako dito sa banal na pagbabasa pangunahan ni Brother Brown. Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ating pong buksan ang banal na kasulatan. Basahin po natin ang aklat ng Kawikaan dito po sa chapter 3, verse 1 and 7. Patuloy po. Ito po nakasal. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gaya'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Hanggang dito na lamang po. Muli, magandang umaga po sa inyo. Susunod po nga din dito sa 276 bago ang banal na pag-aaral ni Brother Will. Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me. Ready? Sing. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day, without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. When I am so when I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trials sore. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest golden grain. When I go to Him for blessings, And He gives me more and more. sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I be. Oh, how could I these friends deny when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches over me day and night. Following Him by day and night. He is my friend.
Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust him now, I trust him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend. Dahil may dadako dito sa banal na pag-aaral, pangunahan ni Brother Willie. Tingnan po natin. Magandang umaga mga kapatid. Maraming salamat naman po ay nagkaipon po. Magdanapin po natin ang ating katungkulan sa bawat mga kanil. Ito yung ng technology. May glitches. Isa ano yan, tindot, so ano. Anyway. Good morning po. So magandang umaga muli. Ang pag-usapan natin ngayon, medyo interesting. Ito yung napag-usapan namin 2 weeks ago sa Bible study namin na regarding sa mga sasamang espiritu. Ang karalan natin. Actually, it's about Satan and demons. Kaya yung demons, plural siya. Kasi magkaiba po yan eh. Yung si Satanas o yung mga demonyo, magkaiba. So, ito po yung facts. Sabi niya, number 1, Satan or the devil is the leader. So yung pinuno nila, diba? Nanukso. Matandang ahas na sinasabi. Demons are the followers and minions. Yung mga tagasunod niya, yung mga alagad niya. Then, number 3, they are all spirit. Spirito po sila lahat. Then, adversary of God. Yung sabihin po, lahat sila kalaban ng Diyos o kumakalaban sa Diyos. Kung gusto ng Diyos, white, black sila. Kung gusto ng Diyos, forward, backward sila. Basta, yan ang ano nila eh. Kinokontra, kinukuha tayo. Kaya nga sabi natin, yung mga demonyo, sa araw ng linggo, wala sila sa labas. Nasa loob sila ng church. Pilit na tinutukso tayo. Kasi bakit nila kukunin yung nasa labas? Sa kanila na yun. Then, okay. Ito yung tanong natin. Does demonic possession still happen today? Yung sinasabi natin, exorcism, yung pinapasukan. So, marami tayo, alam ko tayo, no? Ay, yung sa amin, sa edad namin, na maraming makukulam, magbabarang, maraming sinasabi niya kung sino-sino man. Tingnan natin. Yan. Yung mga napapanood natin sa TV, sa sobrang lakas nila, pati yung Biblia, sinusunog, di ba? Ay, yung mga pare, tumatalsik sa mga powerful, parang nila. At totoo po yan, mga kapatid, meron sila. Pero ang tanong, sa panahon po ba natin ngayon, meron pa? Yun ang question yun eh. Pumapasok pa ba sa katawan? Oo. Pinapasok pa ba tayo ng mga espiritu, bad spirit? Dito po, umpisan po natin dito sa Mateo chapter 8, verse 28 to 33. Meron pong sinabi dito. Basahin ko. At nang siya makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang hinahalian ng demonyo. So may sumalubong sa ating Panginoon na na-possess ng demonyo na nagsilabas sa mga libingan. Nagsilabas sa libingan eh. Natutuong mababangis na anupat sino may walang makapagdaan sa daan niyaon. Ako, di ba? Kaya yun minsan kinakatakutan natin yung mga sementeryo eh. Dahil yan turo. At narito sila'y nagsisigaw na nagsasabi, ano aming pakialam sa iyo? Alam nila si Kristo eh. Ikaw na anak ng Diyos? Alam nila eh. Kakilala nila eh. Naparito ka ba upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipang ginain at
at namanik sa kanya mga demonyo at nagsabi, kung kami palalayasin mo, paparuin mo kami sa kawan ng mga baboy. Tingnan nyo, dito, yung mga demonyo, alam nila may kapangyarihan si Kristo. Sabi niya, kung kami palalayasin mo, dalhin mo na kami sa mga baboy. Hindi po nakasulat ito, pero ang sabi kasi sa yung mga kultura ng mga Hudyo noon, na yung mga baboy, marurumi. At yung mga demonyo, gusto nila, meron silang tinitiraan. Ayaw nilang palaboy-laboy. So, nakiusap sila na dalhin sila doon. Hindi po nakasulat ito sa Bible. Ito lang po yung kustumbre ng mga Hudyo noon. At pumayag naman po ang ating Panginoon. At sinabi na sa kanila, magsipareho kayo at sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito, kaya lang, nung magpasok sa mga baboy, yung mga baboy, ang buong kawan ng baboy ay nagpapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig at nagsitaka sa mga iyon. So, nung nangyari, pagkapasok, nagsitakbo yung mga baboy hanggang sa mahulog sa bangin, nahulog sa ano. Namatay po yung mga baboy. Pero ang tanong, yung mga demonyo namatay, espiritu po sila, di ba? Kaya na kanina. So, hindi namatay yon. Ngayon, kung nasaan sila, di ba, mayroong sinasabing Hades na nandun yung mga espiritu na naghihintay ng mga katulad ng ating Panginoon. So, yung mga espiritu na yon po, hindi namatay yung mga demonyo na yon. Kasi, espiritu sila yan, namatay yung mga baboy. Yun ang mga namatay. Okay. Mamaya, pansinin nyo to. Babalikan po natin ito. Kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan. Alam nila eh. Dumating ka na ba ngayon, sabi, na kami pahirapan mo o pagdating sa kapanahunan? At hindi po sinabing papatayin, ha? Pahihirapan. Alam nila. Mamaya balikan natin yan. Ganda po. Okay, so evil spirit can still tempt and influence people. Ito po yung nagagawa niya ngayon. O nagagawa nila ngayon. Tinetempt tayo, tinutukso tayo, at ini-influensyahan tayo. Dahil yan talaga ang gusto nilang mangyari. So saan natin mababasa yan? Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14, at hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagpapapuno rin ang anghel ng kaliwanagan. Di ba? Bakit niya ginagawa yun? Bakit siya nagpupuno rin ang anghel? Di ba? Nagpupuno rin, o nagpapakita, di ba? Yung mga iba, may mga sighting. Nakita daw yung makita, di ba? Sa Mama Mary. Pero even yung Vatican, ayaw yun eh. Ayaw i-recognize ang mga yun, di ba? Okay, so sabihin natin, nagpapakunwari. So yun ang ginagawa nila. So, espiritu sila, di ba? Kasi kung tao ka, hindi mo magagawa yung mga ganitong bagay na magta-transform ka. James chapter 1, verse 13 to 14, huwag sabihin ng sino man pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso na Diyos. Okay, yung mga natutukso ngayon, di ba? Sabi, huwag mong sabihin na ang Diyos ang nanunukso sa iyo. Hindi po. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso kanino man. So, bakit tayo natutukso? Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat nito. Sino bang gumagawa ng masasamang pita? Sino ba yung gumagawa ng mga lust natin, no? Mga kamunduan natin? Hindi, yung pala mga demons, tinutukso tayo sa mga bagay na yun. So, ito yung nagagawa nila ngayon. 1 Peter chapter 5, verse 8. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, na gumagala, umahanap ng masisila niya. So, yun siya. Para siyang leon. Talagang hinahanap niya yung mga tao ng Diyos, yung mga Kristiyano, para masila niya. Well, hindi siya literaling leon. Leon. Taka po sisila. Hindi po, di ba? Spiritual ang galaw niya. Does demonic possession still happen today? Yun. Yung mga demonyo pumapasok pa ba sa atin ngayon? Nung panahon po nung dinatnan ni
ni Kristo ang sanglibutan. Ang sabi, yung sanglibutan nasa kamay na ng demonyo. So kung ang sanglibutan nasa kamay ng demonyo, so ibig sabihin, malaya siyang gumawa ng mga bagay-bagay. Well, nakita naman natin, no? During that time nga, yung kanina sa Matthew chapter 8, na may pinapasukan talaga ng demonyo. Pero sino ang nakakapagpalabas ng mga demonyo pag pinasukan ng tao? Number 1, ang ating Panginoong Yesu Cristo. Pangalawa, yung mga apostol. Sila na kasi sila yung ng banal na espiritu, di ba? Nalilim ng banal na espiritu. Pati pagkabuhayan ng maguli, nagagawa nila Di ba? So sila ang may karapatan na labanan ang mga demonyo na pumapasok sa katawan ng tao. Ngayon, wala na po yung mga apostol. So kung nakikita nyo, di ba? Paano natin mapapalabas ang demonyo? Mamaya, may isang magandang example na may nangas na hindi sila apostol, pero nangas magpalabas ng demonyo. Tignan natin ang nangyayari sa kanila. Okay. So sabi ko, nangyayari ba? Hindi na. Dahil dito sa Galatia chapter 1, verse 3 to 5, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Yesu Cristo, na nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo may ligtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan. Sa English po, the evil word ang nakalagay dito. Evil word. Masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama na kaniya ang kalwalatian magpakailanman sa iyo. Binilil po tayo nung panahon ng ating panahon ni Kristo, sabi, di ba? Kinuha tayo dun sa kautusan, inilagay ngayon tayo dito sa Kanya. So, binili tayo, nananahan sa atin yung pagkabili natin from lumang tipan sa bagong tipan na binigyan tayo ng pag-asa. So, simula nun mga kapatid, nawawalan na ng kapangyarihan ng demonyo para pumasok pa sa isang tao, lalo na sa Kristiyano na kamuha natin. Dahil si Kristo na, kinuha na tayo doon sa sanglibutan na yun. Di ba? Ito pa. Okay. Demons still, but they do not possess people today. Yes, bakit? Tingnan natin to. Bakit hindi na sila makaposes? 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ganyan nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibayin ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templo nito ay kayo. Paano makakapasok pa ang demonyo dyan? Igigiba siya ng Diyos eh. So, mga kapatid, sabihin natin, Brad, paano yung masasama? Yung masasama, kasama po na iniligtas na kinuha ng ating Panginoon doon sa lumang tipan, nilagay sa bagong tipan. Kaya lang, hindi sila makakasama doon sa buhay na walang hanggan kung hindi sila sasama doon sa iglesia na tinayo niya. At kung hindi sila makikisama o hindi sila tatalima sa kautusan na binigay ng ating Panginoon. Pero yung sanglibutan, nakuha na niya sa masamang mundo. So, nawala na ng impluensya yung demonyo sa tao yun. Kasi ang katawan natin, ang ginawang templo na banal. At hindi mo na masasabihin na, yan, papasukan ng demonyo yan. Kasi hindi miyembro ng Church of Christ. Papasukan ng demonyo yan kasi hindi. So, hindi natin masasabi yun. Di ba? Kasi ang Diyos, binigay niya yung kaligtasan na libre sa lahat. Parang ibig sabihin, anytime, pwede natin kunin yun. So, kasama tayo na yun doon sa templo na banal. 1 John chapter 4, verse 4. Kayo sa Diyos, bumunti ko mga anak, inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. So, lalo na yung mga miyembro ng Church of Christ, tayo mga Kristiyano, dinaig na natin sila. Paano makakapasok? Makakapasok sa atin ang demonyo kung saan lang mahina na tayo, di ba? Pero sa ngayon nga sabi, hindi na siya makakapasok. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. So hindi ba ganyan nalalaman na ang iyong katawan
ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, lulatingan ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Diba? Sa mga Kristiyano, binili tayo, di ba? Pag-usapan natin, sa halaga, sa buhay niya. Tapos papasukan lang ng demonyo. Diba? Gigibay na demonyo. So, ngayon, tanong niyo ako, Brad, mayroon kami na-experience eh. Mayroong mga nangyayari, kaya lang, di ba, even yung science, hindi ko nila sinoconfirm. Even yung ano dyan, yung Vatican eh, di ba? Yung exorcism, hindi pa rin nila tinatanggap. Pero sinasabi, meron daw exorcist priest. Pero hindi rin eh. Hindi napapatunayan. Ang siyensya, meron siyang mga explanation. Yung sa mga nakakakita ng iba, nagugali, nag-iiba ng boses, yung severe schizophrenia. Ako, na-experience ko yan eh. Yung nandun ako sa US, meron kami mga pasyente dito. Magaling ngayon, tapos bigla magsisigaw. Tapos iba yung ugali, no? Hindi ka natatawag ng 911. Hindi mababago. So, yun ang explanation ng siyensya, di ba? Pero kung nasa Pilipinas yun, tapos gagawin nun, albularyo tatawagin mo eh. Di ba? Mahal ka. Saka, ang tanong, iba-iba yan, di ba? Yung tikbalang, manananggal, albularyo natin eh. Nakakitya mo kay Pilipinas. Sa US, yung nakikita nila, si Chucky, si Freddy, hindi na ganun pa. So, tayo may white lady. Sa iba, wala. Dalhin mo sa prison si white lady. Hindi nila liligawan doon. Brad, follow-up si question. Kung totoo yung mga ganyan, Brad, edi parang sinabi na rin natin na totoo yung mga albularyo. Anong sinabi natin totoo, Brad? Yung mga spirit, halimbawa, Brad, yung mga sa panahon natin ngayon, yung sinasabi nila, mga white lady, yung mga espiritong nakikita, nararamdaman, tapos yung mga iba, yung tikbalang o yung kapre, umanib sa'yo, tapos palalabasin ng albularyo. Means kung naniniwala tayo dun sa mga ganun, Brad, tapos pupunta sila at sinasabi nila, pinaalis ng albularyo, ibig sabihin sa panahon ngayon, Brad, totoo din yung albularyo. Hindi ko sinabi, Brad, naniniwala tayo sa white lady. Ang sabi ko, pangitain ng mga taong minsan may karamdaman mentally. Pero hindi ko sinasabi, yung nakakakita ng tikbala ngayon, may problema sa utak. Mamaya, hindi pa tapos, tatapusin ko muna. Hindi ko sinasabi may problema sila. Pero ang science, sinasabi niya, mayroon silang nakikita na hindi nakikita. Yung nga sa check, alam niyo po, meron kami checklist doon eh. Sabi niya, yung manner ng isang tao, is she talking to herself? Is she doing strange thing? Seeing something strange? Checklist yun eh. So, ibig sabihin, yung science, alam niya na mayroong ganun. May nakakita. Kaya nga yung mga doktor, pag tinanong ako, mayroon ba siyang sightings? So sabi ko, parang mayroon eh, kasi may kinakausap siya dun sa ceiling na hindi ko naman nakikita. Check nila. Okay, no? Ngayon, yung mga nakakakita ng albularyo dito, may tama ba? Hindi. Mamaya, malalaman natin, no? So, hindi tayo naniniwala doon. Kaya hindi tayo naniniwala sa albularyo. Kasi kung albularyo, parang apostol sila. Diba? Nakakapagpaalis ng demonyo. Okay. Ito, what about strange thing? Seen by others. Totoo po yan. May sinabi po yan. Ito lang po ginagamit ng Biblia dyan. Kahit natin, ito lang sinasabi niya. Kahit magbasa kayo ng mga iba, ito lang ang kinakapit na verses para dyan. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So, meron po.
kahit tingnan nyo po ito, mga kapatid, sa mga lexicon, sa mga strong concordance, sa mga commentary, ang laban sa ukol sa masamang espiritu, talagang spiritual entity po yan. Sinasabi nila, mga impluensya ng demonyo. Yan yung mga sinasabing hindi lang yung sa mundo ang laban natin, kundi sa ukol sa espiritu ng kasamaan. Ngayon, sabi, diba, nung napag-usapan namin doon, ang trabaho na nga ba ngayon ng mga demonyo, manakot. Diba? Parang tatakutin ka na lang, gano'n kita. Ngayon, di ba, alam ko mayroong mga atilagayan ngayon di Dara Soxing ata, lagayan na rin. Yan nung malita ko, kasi kasama ko silang natutulog, nakakumot ako, red na kumot. Kasi daw para ako hindi makita, sila nakikita. Ngayon, ang tanong ko, yung nakakakita po nung gano'n, natatakot kayo? Hindi, di ba? Halina, yeah, totoo. Yung nakakakita na sinasabing lagayan lang, o tilang terday, hindi naman sila natatakot eh. Misis ko yan, may nakakakita, sabi, bata, nakakita sa amin. Pero hindi naman siya natatakot. Alauna, busy pa rin siya. Sino yung natatakot? Yung pinagkukwentuhan. Yung nakikinig ng kwento, yun ang mga natatakot. Kasi in-expect nila. Diba natatakot? Ngayon, yung mga natatakot naman, may nakita na kayo. Yung mga natatakot, natatakot ako dati sa White Lady. Pero di pa ako nakakita. Nakakita ako nung bata ako, takot sa tikbalang. Takot sa taitang nakular yun. Pero kaya mahigit. Sino natatakot na may nakita na? Real time lang tayo. Di ba wala? Pag natatakot ka, hindi mo makikita. Pero yung mga hindi natatakot, ba't nakikita? Well, minsan sabi nga, yan yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos. Baka yung mga nakakakita, yan tinutukso ng demonyo para maniwala ka sa mga ganyan. Ngayon, yung mga natatakot, hindi pa kikita. Bakit? 2 Corinthians 10:13, ano sabi? Hindi ko kayo bibigyan ng tukso o pagsubok na hindi nyo makayanan. Kasi baka kung natakot ka, tapos biglang nakita, kaya kung natakot ka, kung namatay ka, sino may kasalanan ng demonyo? Hindi po pwede yun, di ba? So, hindi nga pakikita sa'yo dahil natakot ka, hindi bibigay sa'yo yung pagsubok na yun. Yun lang ang explanation ko yun, sa akin yun. Pero yun ang mga dahilan. So, may nakakita. Totoo po yun kasi nga, mayroong spirit world talaga na nakakakita. So, sabi ko, yung nakakakita ng gano'n, hindi po si Raulo kasi mayroong yan ang pagsubok na ginagawa sa inyo ng demonyo para maniwala sa ganung bagay. Di ba mayroong reliyong espiritista? Di ba? Narinig nyo na ba yung reliyon na yun? Di ba? O, mayroong reliyon. Yun yung mga natukso nila. Naniwala sa spirit world. Kaya ano sabi naman sa Lumatipan, bawal sumangguni sa mga espiritu. Hanggang sa panahon na yun, bawal po tayo kumausap sa mga patay. Diba? Bawal na bawal po yun. Okay, tuloy po natin. Yan, spiritual realm. Meron ba yan? May istorya po mga kapatid sa Lumang Tipan. Di ba, yung Lumang Tipan, puro gera yan. Yung diniscuss nga ni Brother Bernardo, no? Paano maging Israel, paano maging Judah, paano maging ngayon. Bago nila nakamit yung lupa nila, talagang gera. Merong senaryo na yung tao ng Diyos, napaligiran sila ng maraming ukbok. Talagang yung pinaka-leader nila, si Eliseo, yung lead man niya, natakot. Kasi sabi niya, nakita niya, ang dami. Sabi niya, paano natin matatalo yan? Anong sabi ng Diyos? Mas marami tayo, huwag kang matakot. Kaya lang, hindi naman niya nakikita. Ano mas marami? Nakikita niya yung kalaban. Ang dami-dami, puno-puno to. So sabi ni Eliseo, nagdasal siya. Panginoon, ipakita mo nga sa kanya yung sinasabi mo. So, ito yung ginagamit ng ng mga ibang naniniwala. Alam niyo ba yung parallel world? Well, yung mga matatanda, hindi na alam to
Kung nanonood kayo ng Doctor Strange, magiging yung arrow. May sinasabi na mayroong parallel world. No? Mayroon tayo, nabubuhay tayo sa isang world pa. No? Ito yung ginagamit nilang dahilan. So, anong ginawa? Nagdasal. Sabi niya, Panginoon, ipakita mo nga sa Kanya yung sinasabi mong mas marami tayo. Ito po yan. Nagdasal siya. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata. Ito po sa 2 Kings chapter 6 verse 17. Upang siya makakita at idinilat ng Panginoon ang mata ng binata. At siya nakakita, narito, ang bundok ay puno ng kabayo at mga karo ng apoy sa palibot. So lumabas yung parang third word niya, ay third eye niya. Nakita niya na yung mga spiritual na karo o yung mga pulutong na lalaban sa kanila, nandun. So doon siya nawalan ng takot. So, ibig sabihin, meron eh. Meron ito. Sabi niya, nagkasal, ipakita mo nga sa kanya na marami nga tayo. So, ang ginawa ng Panginoon, ipinakita niya. Ito. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya nakakita, narito ang bundok. Bundok mo ay puno ng mga kabayo at mga karon, nag-aapoy pa ang apoy sa palibot ni Eliseo. So doon sila lumakas ang loob na meron silang nakampi. Spiritual. Isang bundok pa na pulutong. Di ba? Kaya yung tama yung sabi ni Kristo, di ba? Nung huli siya, anong ginawa ni si Pedro ba yun? Nung pinutol yung tenga nung nanguhuli. Hindi niya, huwag kong gawin yan. Ano sabi ni Kristo? Kung ako tatawag ako, sabi niya, pulutong, o legion na angel ang darating. Totoo yung sinasabi ni Kristo noon, di ba? Saan magagaling yun? Kung hindi spiritual. Di ba? So, meron talagang spiritual na sa mundo na to na hindi natin alam. Ngayon, yung mga iba, nakaka-experience ng ganun, well, sabi nga natin, sabi nga doon sa Efeso 6:12, pakikibangan natin hindi lang dito sa mundo, kundi sa spiritual realm din. So dito, may nagpapatunay talaga na mayroong talaga spiritual. Dahil nung panahon na yun. Alam niyo po nangyari dito? Hindi man naggera dito eh. Hindi sila nagsalpukan yung spiritual na tawag na army saka yung literal na army. Para lang pinakita ng Diyos para lumakas yung loob ni na Eliseo at yung kasama niya. Anong ginawa nila? Nagdasal na lang sila na bulagin lahat ng mga kalaban nila, which is nabulag naman. Tapos pinapasok pa sa alto, pinakain. Maganda. Basahin niyo po yung ari. Para kayong nanonood nga ng Game of Thrones, sabi ko. Okay, so meron po talagang spiritual world. Ngayon, the Holy Spirit is protecting us. Ito yun. So, di ba, ano sabi ni Kristo? Pag ako umalis, bibigyan ko kayo ng taga-aliw. Yun yung banal na Espiritu. At siya na rin ang nagpo-protekta. Nandito yung banal na Espiritu. Tapos yung demonyo papasukan. Papasukan ka. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? 2 Thessalonians 3:3. Ngunit tapat ang Panginoon, magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Iniingatan tayo. At dito po sa Roma 8:26, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin. Di ba? Manalangin nga, hindi tayo marunong. Yan, nakarapat. Ngunit, ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga bibig na hindi may saysay sa pananalita. So mamaya makikita natin anong magagawa ng panalangin. Then, sapagkat hindi tayo binigyan, ito po tandaan nyo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Dapat matapang tayo. Even sa mga espiritu man yan sinasabi. Dahil sabi nga sa 2 Timothy 1:17, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Espiritu ng katapanan po ang nasa atin. So yan po ang ginagawa ng banal na espiritu. Huwag tayo papasukan ng demonyo ngayon.
So what to do to fight and resist evil? So paano naman natin malalabanan yan? Di ba? Alam na natin yan. Efeso 6:10-11, sapagkat katapos-tapusan, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayangan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Ito, sinabi na naman, magsitibay sa lalang ng Diablo. Of course, pag lalang ng Diablo, masama yan. Ayan o, kikita natin yung mga nakikita natin. So, sa paano aparaan, magpalakas tayo sa Panginoon. Pag-a-attend natin dito every weekend, every Sunday. Pasakop kayo sa Diyos. Datapot magsisalangsang kayo sa Diablo, tatakas siya sa inyo. Pag nagpasakop tayo, ibig sabihin, tumutupad tayo sa kanyang mga gusto at gagawin natin ang kanyang pinagagawa, ang Diablo mismo tatakas. Then, 1 Peter 5:8-9, kayo ay maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Yun nga, yung sabi ko kanina. Dahil ang kalaban nating leon, Diablo, ay parang leon na gumagala na labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap na ganap sa inyong mga kapatid na nangalas ng mga. So, palima sa Diyos, pananampalataya, panalangin, ang laban natin sa mga espiritu na yan. Yan po lang laban. Pero physical na labanan natin, yung mga demonyo, hindi natin kaya. Kaya, alam niyo po ba nung mababasa yun sa Revelation chapter 20, verse 1-3. Kaya lang, iba yung interpretation ng iba eh. Nung sabi niya, ikinulong yung demonyo. Kasi nga, destruction ng Jerusalem eh. Kaya sabi niya, ikukulong niya muna yung demonyo. Kasi kung during the destruction of Jerusalem, tapos yung demonyo nakakasalib pa sa mga tao, ay ito, wala namang makakaligtas. Kaya anong ginawa niya? Kinulong muna niya sa abis, sabi niya, yung pinakamalalim ng 1,000 years. Kaya lang, ang 1,000 years kasi, ang ibig sabihin is completeness para matapos yung tapos palalabasin. Kaya lang, iba yung interpretation ng iba. Diba? Dahil alam ng Diyos, ang tao, hindi talaga kaya yung Diablo. Kaya doon pa lang, ikinulong niya. Ngayon, ito yung sinabi ko kanina. Ordinary man, no match to devil. Yeah, bakit? Ito, may sumubok. May sumubok na ordinary tao kasi ginagaya nila, nakita nila yung mga apostol at si Kristo nagpapalabas ng demonyo. Ginaya nila. O, ito yung nangyari. Dito po sa Acts chapter 19, verse 13-16. Datapot ilan sa mga udyong paggalagala ay nagsisipagpalayas ng masamang espiritu. Mayroon daw mga ibang udyong paggalagala na sumusubok magpalabas ng mga masamang espiritu. Ay nagsisipangahas. Nagsisipangahas na sambitlay ng pangalan ng Panginoong Jesus sa may masamang espiritu na nagsisipagsabi, ikinamamalit ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na ipinangaral ni Pablo at may itong anak na lalaki. So, ito yung sinabi nila, no? Sabi nila, okay, sa pangalan ni Jesus Cristo at sa ipinapangaral ni Pablo, pinapalayas namin kayo. Sabi niya sa mga demonyo. Ano sabi niya? Ano sabi naman nila? May 7 anak na lalaki, ang isang Siba na Udyo, isang pangulong saserdote pa siya, pangulong saserdote pa, ang nagpapalayas, na nagsisigawan ito. At sumagot ang masamang espiritu. Tingnan mo, nung pinapalaba, sumagot ang masamang espiritu. Sinabi sa kanila, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapot sino-sino kayo. Sabi ng demonyo, kilala namin si Kristo. Kilala namin si Pablo, pero hindi natin kayo kilala. So, nung ginawa, at ang taong kinaroro ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila. So, nangyari, yung demonyo pinalalabas nila, lumukso doon sa mga eskriba pa. Anong nangyari? Lumukso sa kanila at sila'y kaniyang natalo. Natalo sila, nadaig sila, talupay, nagsitakas sila sa bahay na yaon ng mga ubod-ubad at sugatan. Yung mga pangulong eskriba o saserdote, nung lumabas sila, sugatan na, ubad pa. Bakit? Sinunggaman sila ng demonyo pinalalabas eh. Ano sabi na?
Si Kristo kilala namin at si Pablo. Pero sino kayo? Anong ginawa? Sinungawan. O ngayon, mangangahas tayo. Ito, pangulong saserdote na yan. Kung sakaling yung demonyo pumapasok pa sa panahon ngayon. Diba? Hindi natin kaya. Spiritual yan eh. Ano natin matatama? So kaya ang Diyos, pinutol niya na ngayon, wala nang sumasalin na masamang espiritu sa atin. Kaya yun ang panglaban natin. Ngayon, ito na, pinakahuli na po ito. Okay, balikan ko yung Mateo kanina. Ano sabi niya? Diba? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan. Ang demonyo nagsalita kay Kristo. Naparito ka na ba para kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Ano yung kapanahunan na sinasabi niya rito? Yung kanyang second coming, yung kanyang paghuhusga sa sanglibutan. At paano? Papatayin ba yung may makasalanan? Papatayin ba yung mga demonyo na na-influensya nila? Hindi. Ang sinabi, pahirapan. So ito yung sinasabi natin, eternal condemnation. Yung buhay na walang hanggan na kasama na ating Panginoon at buhay na walang hanggan sa kahirapan. Ito, sinabi dito. Naparito ka maga upang kami iyong kahirapan bago dumating. Kung titignan nyo, hindi sila sinagot ni Jesus. Hindi. Naging silent ang ating Panginoon. Kasi nga, kung sinagot siya siya dyan, magbabago yung story eh. Di ba? Maniniwala yung mga tao. Oh, kahit ito pala yung iniintay natin, ito pala yung magpapahirap. Hindi sila sinagot. Di ba? Kundi, nagbalik sila na, o sige, daliw na lang kami dun sa mga baboy. Yan ang nangyari. So ngayon po, ito po yung sinasabi ko na, okay po, no? So manatili lang tayo para maligtas tayo sa gawa ng mga demonyo, manatili tayo sa pananampalataya, pagtupad sa kanyang mga sarili, at paggawa ng ating katungkulan sa bawat unang araw po ng sarili. Maraming salamat po. God bless. May tanong po ba? Baka may tanong na. So, ngayon, naliwanagan natin, meron talagang spiritual world. Pero yung pumapasok sa atin, hindi na. Yung sinasabi na sa bahay, kaya ba paalisin yan? Anong bahay? May isang bahay, tapos sabi niya, may bulso dyan. Kaya ba natin, hindi natin... Ang sabi niya, dasal eh. Di ba? Dasal. Diba sabi niya, dasal ka. Sa pagdadasal, mawala. Di ba pag sa bahay, parang sinasabi, may alaga kami dyan. Yung sa amin, sinasabi, meron sa amin eh. Meron sa amin eh. May alaga kami. So, maano natin, sa panalangin lang. Hindi natin talaga, ano yan. Kung talagang nakakaramdam ka ng mga ganung bagay, panalangin. Panalangin lang, tulong. Kasi hindi natin kaya. Di ba? Kahit sabi nga, baka sunggabag ka nga. Pero hindi na siya makakapasok talaga dito sa atin. Panalangin na lang. Kailangan natin panalangin. So, tayo maniwala. So, ngayon, yung nakakakita, meron po yan, no? Siguro, yan yung mga pagsubok sa inyo. Sinusubukan kayo para maging matatag kayo sa inyong spiritual in spite na nakakakita kayo ng mga ibang bagay. Kaya sabi mo nga, dito sa Pilipinas, tikbalang, popularyo, manananggal. Pero pagdating sa US, si Chucky, si Freddy Krueger, di ba? Mga important na, tapos si Bigfoot, di ba? Tawag pa nila doon, si Boogeyman. Kaya important yung mga ano nila eh. Tapos ngayon, ginawa pang yung figurine, di ba? Mabenta pa ngayon. Mga collection items nila. Tapos yun may maskara ng metal. Meron pang isa eh. Freddy's dead. Si Freddy's dead. So dito sa Pilipinas may Polaryot, Brad. Sa ibang bansa wala na. Meron sila doon, yun na, yung sabi ko, Bigfoot. Sila Boogeyman. So maraming salamat po. Wala na yung tanong at magandang umaga po. Sa ngalitin ko po bago ang commemoration pa mga ni Brother Morales at ni Brother Gia. Page 105. The Lord's Supper.
when we meet in sweet communion. Ready? Sing. When we meet In sweet communion, where the peace divine is spread, hearts are brought in closer union, while partaking of the bread. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While with this Christ gently whispers, do this in my memory. God so loved, what wondrous measure, love and gave the best of them. Both as sweet that matchless treasure, yet for us its life was given. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While with this Christ gently whispers, do this in my memory. Peace divine, all else surpassing, precious blood for you and me. While we sound Christ gently whispers, do this in my memory. Precious peace, all else surpassing, wondrous love for you and me. While with this Christ gently whispers, do this in my memory. Dada ako dito sa commemoration pa ni Brother Bien. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po idadako po sa commemoration po ng ating pagsamba. Tayo po ibabasa dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24. Ito po ang nakasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Isus, nang gabing siya'y pagkaluluwa ay lumupot ng tinapay. Nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Ama banal, Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Narito po ang tinapay na walang libadura na sumisimbolo po sa katawan ng aming Panginoon. Okay, basbasan niyo po ang nasabing tinapay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo po ang aming mga pusong isipan upang kami naman po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ito. At habang pinagpuputol-putol po namin ang nasabing tinapay, ay inihahayag po namin ang pakikipagtipad namin sa Iglesia ng Panginoon na isang muli niyo pagdating. Ang lahat po ito ay aming pinapabot sa inyong daong banal. Sa pamamagitan lamang po ng inyong pugtong anak, si Kristo Jesus, na aming Panginoon at kami nagkatapagligtas. Amen.
ating pong ibagbabatuloy. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 25 hanggang 26. Ito po ang nasa. At gayon din naman, hinawakan ng saraw pagkatapos ng makahapon at sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisilaw sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo, tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarang, ay inihahayag nyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po'y manalangin. Awang banal, Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Narito po ang saro na may katas ng bukas na sumisimulo po sa bagong tipan ng aming Panginoon. Pakimaspasan niyo po ang nasa aming katas ng bukas at tawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasama. Ibisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang kami naman po ay pagkarapat dapat sa pagtanggap. Habang iinom po namin na nasa aming katas ng bukas, inihahayag po namin ang pagpagtipan namin sa Iglesia ng Panginoon ng isang muli ng pagkakas. Ang lahat ng ito ay aming pinapabot sa inyong daang banal. Sa pamamagitan lamang pa rin yung kung naman na si Cristo Jesus na aming Panginoon at kami ng pagpagkas. Amen.
ay na ako'y dadako po sa wala ng bagay. Dito po sa 1 Corinthians, chapter 16, verse 1 and 2. Dito rin po sa 2 Corinthians, chapter 9, verse 6 and verse 7. Ito po ang nakasabi. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin naman ninyo gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpangod ng magsimpat, ayon sa kanyang ibinigitaw, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Datapag sinasabi ko, ang naghahasik ng bagyana ay mag-aani ng bagyana. Ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Tayo hindi manalangin. Ang banal, Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Narito po ako sa lapit na likod namin magkakapatid bilang abulo. Pagdaspasan niyo po ang nasa aming salapi upang magamit po ito sa ikauunlad ng iglesia. Pinalalagan po ng inyong banal na salita. Ang banal, maraming salamat po sa lahat ng grasya at kaligtasan at pinagkakalog niyo po sa bawat isa sa amin. Ang mga kapatid po namin na walang pagkakakitaan, naway pagkaalooban po sila ng mabuting oportunidad at trabaho upang sa susunod na isang linggo po ay sama-sama po kami mapagbibigay ng masaya. Ang lahat po ito ay aming pinapabot sa inyong daong banal sa pamamagitan lamang po ng inyong pagtungan ako si Kristo Jesus na aming Panginoon at kami dito ng Diyos. Sangawitin ko po bago ang mensahe ni Brother Kaloy. 440. Standing on the promises. Standing on the promises of Christ my King. Ready? Sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail.
standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Tayo po idala ko dito sa mensahe pang Brother Ronald. Ay, ang kaya. Kanya pong pamagat ng mensahe. Ay. Ang totoo, ako'y pinagpipilitan ko palang makapagtupad sa ating pagbulit. Na sana, siguro, daratang may panahon na talagang magpapahinga na ako. Hindi ko na masyadong kaya. Medyo umihina na rin ang aking buhay. Pero, dito siya ng mga amahan ng ipagkalugmigay kayo, kapatid. Kita ng Diyos sa nakarang puso't kaisipan ninyo at makaragdag laki kay kayong kaalaman at magpapatibig kay kayong pananampalataya. Yung pong titulo ng aking ipagkakalog sa inyo, ganito. Ano po ang gusto ng Diyos na dapat makilala ng lahat ng mga tao? Sapagkat, kapatid, siya ang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. 1 Timoteo 2:4. Bakit? Sabi ng pangalawang Timoteo 3:15, at mula sa pagkasabgol ay inyong nalalaman ang banal na kasulatan na kapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. May sinabi si Propeta Isaias dito sa 29 at versikulo 13. Sinabi ni Propeta Jeremias, inyong aanapin ako at masusumpungan ako pagka ang inyong siya sa atin, ako ng iyong buong puso. Sinabi ng Kawikaan 8:17, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. Yung nagsisianap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Buksan natin ang Kawikaan 8:32, ganitong nababasa. Ngayon nga, anak ko,
Dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakabantas. At huwag ninyong tanggihan, mapalad ang tao nakikinig sa akin at nagbabantay araw-araw sa aking pintuang bayan. Naghihintay ng mga aligi ng aking pintuan. Sapagkat sino man nakakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap sa Panginoon. Kapatid, dito may sulat lang para sampalatayanan natin. Sinasabi ng 1:20-31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at inyong pagsampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Gaano po kaalaga ang salita ng Diyos sa tao? Una, makabanal na. Pagkaloob na ka, maging banal ka. Sinabi ng 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ngunit, sinabi niya, ng banal na kasulatan, yamang, ngunit yamang, banal ang sa inyo'y tumawag. Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Makalinis siya. Nagbibigay ng biye, nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Kung basahin ninyo John, babasahin natin ang John. Ayun nyo, medyo mabagal na po ako. Pilitan ko lang. Dito sa 6 ng John. Ganito yung nababasa, 6 ng John. Kung sila'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan, sinabi dito sa John, kung basahin natin ng John 6, magsimula tayo sa 13. Magsimula tayo sa 53. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao, ni inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan na siya'y aking ibabangon sa uling araw. Subalit nung marinig ng mga apostoles niya, yung mga alagad niya, sabi nila, matigas ang pananalitang ito, ika niya. Marami sa kanyang mga alagad at ng kanyang marinig, ika, matigas itong pananalitang ito. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganin yung magsialis din naman? Sinabi ni Jesus. Subalit sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kung papansinin po natin, sa Kawikaan mayroong sinabi. Po natin sa Kawikaan 8. Kawikaan 8. Ganito ang sinasabi. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran, sabi niya.
Walang bagay na liko o swell sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matawid sa kanilang nakakasumpong ng kaalaman. Kapatid, tanggapin mo ang aking turo at huwag bilang at ang kaalaman na higit kaysa dalisay na ginto. Ngayon, ito para kung ito gagawin natin para pakinabangan natin anong dapat natin gawin. Kung buksan po ninyo yung Korinto 15. Korinto 15, ganito yung sinasabi. Ngayon, sabi niya, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong panatilian. Sa pamagitan naman nito ay ligtas kayo, kung kayo'y matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Paano kang maging tunay na alagad? Kung tayo'y nagsisipanatili, tumutupad, sinasabi ng 1:8:31. At kanino natin makikita ang kaligtasan na ito? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo sa 4 ng gawa, 4:12 ng gawa. Walang ibang pangalan sa sinong na langit na dapat nating ikaligtas kundi dito sa pangalan Jesucristo. Ayun. Minsan kasi, kapatid, ang mga tao ay natutulang tumawag sa Diyos kapag nakakaranas ng mga peligro, panganib sa buhay, tulad ng matinding kalamidad, tulad ng bagyo, lindol at unos ang dumarating sa ating bansa. Doon silang natututong tumawag sa Diyos. Subalit, sabi niyang Panginoon, subalit kapag ang aking tawag ay inyong itinakwil, yung aking aral hindi nyo tinanggap, anong sinasabi ng kawikaan? Kung buksan po natin ang kawikaan, muli tayong babalik sa kawikaan. Kawikaan 1. Sinabi ng kawikaan, ganito yung binabanggit. Sapagkat ako'y tumatawag na kayo'y tumanggi. Inaaralan kayo, ngunit kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay na walang nakinig, kundi inyong inuwi sa walang baw kung payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasaknaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot na dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasaknaan ay dumarating na parang ipo-hipo. Pagka ang hirap at apis ay dumarating sa inyo, kung magkagayon, tatawag kayo sa akin. Hindi na ako sasagot. Aanapin ninyo ako ng masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Kapatid, sanang wala ng banal na kasulatan na binabanggit natin dito, na sana manatili tayong matatag, tayong lahat na tinawag sa pamagitan ng pananampalataya ng Jesucristo, na sana maging matatag tayo, Panginoon. Sa mga kapatid namin may sakit, na sana ibangon mo sila yan. Palakasin mo ang bawat isa sa amin
lalong-lalo na kung kami nangihina sa pananampalataya. Kapatid, itong aking konting naipagkaloob sa inyo na sana itanim ninyo sa mga puso at kaisipan ninyo, maging matatag kayo at matibay sa inyong pananampalataya. Maraming salamat po at sana makapagbabago ito sa ating pananampalataya. Salamat. Manuwanda na mo, Brad. Yeah, galo itong sensor. Sige, manuwanda. Ay, Sensor. pati niya mag-view ka, Brad. Na, Hindi mag-view ka niya. wala. Magmanuwanda. Yung method kinito sensor. Napag-vlog na mo, Brad. Amazing Grace. Number 12. Amazing Grace. 12. Sorry for the convenience one. Try po interruption. Sa page 12 po. Amazing Grace. Amazing Grace, How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come
And we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Nanatili po natin pang ni Brother Mark. Sabay po, may payabak, maraming pa. Pambanal, Diyos sa may payak sa ulan. Nakagusalamat, isang kay kagilan niyang kaurasan na inyo. Sumahid na ning yayan ng maligyari, kaya ang paligid. Kaya ang sa una, sa limutan. Malulod mong pasalamatan ito. Hindi ang mga pagkakataon. Akasan ko, ang sa inyo, simbanda ka ng Espiritu. Hindi pa ito. Salamat pa, hindi kayo magsigalan at patuloy mong pagkalugkaya ang kapailan. Kanya mo naman salamat, hinagalagan ng pagkalugkaya ang grasya at tasang protection. Ngayon mo pabor, ngayon mo pakinamang, ikalugkaya pa, salamat. Kanya mo naman, kanyamanan ng pagkalugkaya ng kaurasan na hindi, kasalamatan din pa. Sana, matabayanan mo kami manatili na kaligayang ng puso o isipan. Patuloy kami lumaban, hindi mo katuliran, kapayapan at katutuan. Para makapagpasalamat, kaya mo naman ang kapatid ng alaran. Sana patuloy mo ang matabayanan at mabayan mo may kaganap ng kaya ng sigan ng tigurin, tibabat, para makapagpunta ka na salamat. Ang kapatid niya may akasan ba ngayong kaurasan ninyo pa, lalo na rekomendaan sila ng mga klaseng sakit o karamdaman. Sana pakayapan mo lang. Sana kapag na lang. Noon, pangakayamin nilang pasibayo, sasamba at tuturi kaya. Timurin niya sa kapatid niya, kung kaligayaan mong lugar, gayaan mong bansa. Lalo mo kung karayang kabil mo ng sitwasyon. Sana tabayanan mo at protection. Ang malang nakasunda ko salamat. Sana po kami mong daratahan ni kasi bayo at tabayanan mo kami kaya kami kapangutungan. Kaya kami paglubat. Ang lalo nila, ingatan mo sana kaya kami kami. At nakasunda ko salamat. Kaya kami bukas sa matalapan kaarawan. Betad mo kami magkayapa at kaya ang pagnaman. Lasan mo lang kaya ang pamilya tulad yung masakit nga kami. Mabanal, nandiyan kaya sa kapatawaran na managawa ng kami kasama na mga parang kulang. Sana katawaran mo. Yung pinaganagan kayo doon ni kapasalamatan kaya pinigyan ang banalayan ka sa pamilatan namin sa Kristo Jesus. Kaya ang tagapagligtas Salamat. Salamat sa nilo mo. Nagkakaganap na utak. Nagkakaganap na naman po kayo nagkakaganap. Kaya po susunod na Domingo, kami po kang Brother Franklin. Yung pong Messiah. Brad, mensahe. Messiah.